Yun lang nakakapagtaka. Ano pang ebidensya yung hinahanap nila na mismo yung kapatid na yung nagsasabi na may bisyo yung kapatid? Paano mo masasabing hindi totoo na yung nagsasabi ay kadugo, isa yung ama nila, isa yung ina nila, kasama niya mula bata hanggang paglaki, so alam niya lahat, di ba? Tapos every year nag-ano pa yan sila, mayroon pa yan silang mga gatherings, so alam niya na, lalong lalo na itong mga famous na ito silang mga pamilyang sobrang kilala, di ba? Pero yun nga lang yung problema dito. Naghahanap pa rin sila ng ebidensya, ayaw pa nila nilang imbestigahan. Ang dami nang nagtitestigo. Si Zaldico, napaka-legit na yan kasi isang magnanakaw din yan. Diba, laglagan yan sila. At sigurado ako na lahat ng mga sinabi niya ni Zaldico, siguro hindi lahat pero majority sa sinasabi niya ay totoo yan. Yung hindi lang totoo siguro dyan, sinasabi ni Zaldico na sa kanila lahat, na hindi siya kasali. Sigurado akong kasali siya dyan. Dinidipinsaan lang niya yung sarili niya. Si Jesus Escudero, alam ko si Jesus Escudero alam din yan. Yung mga insertion nyo dyan, yung mga nakawan nyo dyan. So itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon, sobrang gulo. Hindi ba kayo naguguluhan? Halos kada linggo may rally. Hindi ba narinig nyo yung sigaw ng taong bayan? Sadyang kupal at kapal lang talaga ng mukha ninyo na ayaw nyong bumaba sa pwesto ninyo kasi hindi pa na ubos nyo yung pera ng kaban ng bayan. So gusto yata nilang ubusin yung reserve gold natin. Aalis lang sila niyan pag naubos na. Paano ilang ano pa lang yun, meron pang naiwang ilang tons yun. Yung nakuha last time is 25 tons. Marami pang natira. So ayaw nila talaga yung tantanan. Nakawan pa, nangungutang, tapos nakawin itong mga pambaluslos. Pero yung nakakapagtaka, ba't hindi pa to magawa ng paraan, no? Problema kasi nga nabili na din itong mga supposed to be sila yung tagapagtanggol ng ating bansa. Can you imagine? Si Martin, walang kaso. Pero yung mga yung mga ibang konti lang yung nanakaw, mas yan pa yung naunang nakulong. Pero itong mga nanakaw ng bilyon ay dyan pa nakaupo. Yun yung masaklap doon. Kaya kawawa talaga yung ating bansa, yung mga Pilipino. Wala. Kasi itong mga taong magnanakaw, wala talaga yan sila dyan. Wala silang puso dyan. Ang iniisip lang nila makapagnakaw. Sana yung klaro dyan. 60 billion sa PhilHealth hindi pa nabalik. Hayaan na lang natin ganyan, di ba? Yung last year nga, supposed to be meron yung budget this year 2025, hindi nilagyan.
Ano na bang nangyayari? Hinahayaan lang ba talaga natin yan? Kayo lang yung sana yung ninakaw nyo, binigyan din nyo yung mga tao. Ako naman kayo. Talagang walang puso kayo, walang kaluluwa. Oh. So mismo yung ate niya nagsasabi na, kasi nga pag gumagamit ka nga ng droga, hindi stable yung utak mo. So ang sinasabi ni Manang Aimee na yun na, pinakakain ng droga para mamanupilit. Kasi pag adik ka talaga wala kang tamang pag-iisip, hindi stable ka, kung ano ang naririnig mo, yun lang. Kahit nga nagsasalita, di ba? Sabi ni Senator Aimee, ikaw pa ba yan? Bungit. Pero itong ding mga, alam naman natin, itong ibang mga politiko, gustong gusto talaga nilang siya yung mamumuno. Kasi mahina nga, hindi sila na kontrol Kaya nilang gawin ano yung gusto nilang gawin. Nakaw dito, nakaw doon, di ba? Sabi naman itong mga trolls, patunayan nyo. Yun na nga, marami na nga namatay dahil sa korupsyon. Anong patunay pa yung hinahanap nitong mga ugok? Anong ebidensyang hinahanap nyo? Yung Ghost Project, hindi ba yan ebidensya? Sino bang may kasalanan yan? Sino bang mananagot dyan? Ay di yung mga politikong naggumawa niyan, in charge niyan, di ba? Alam naman natin sila yung lalong-lalo na yung mga kongresista, paggawa ng budget. Pero yun nga lang, ba't ayaw yung napakaklaro na ayaw yung imbestagahan yung pinakabuaya, pinakamagnanakaw. Palagi yung nililihis yung katotohanan. Si Orly Gutesa, si Chis Escudero nagsabi na scripted lahat yung mga galawan nyo dyan. Di ba sinabi yan lahat ni Inday Sara? Ano pa bang hinahanap yung ebidensya? Kompleto na. Ang problema na lang is ang sagawa, pag-imbestiga. Itong ICI naman, wala naman yang kung sino lang yung magustuhan nilang imbestigahan nyo yung amo nyo, di ba? Hanggang dyan lang kayo, magaling kayo sa show off pa. Media, ito namang medyang bayaran din, bias, di ba? Ganon ka dumi maglaro itong mga leader ng ating bansa. Wala na, sobrang corrupt na. Grabe kung gaano ka tindi, kagaling yung ginawa ni Tatay Digong, ganito din ka palpak yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Wala. Ingat po tayo lagi mga kaperlas.